ang labi niyo at ang sabi mo patawarin kayo, hindi ko kaya kayang gawin patawarin na kaya? Lord, At mararamdaman ninyo kung kayo ay pinatawad ng Diyos. Gagaan ang pakiramdam niyo. Gagaan ang balikat niyo. Gagaan ang mga suluran niyo. At makanimiti na kayo. Naiisip niyo ba na kapag hindi kayo sa langit napunta, wala ang Diyos doon sa pupuntahan niyo? Kapag ang Diyos ay nasa langit, kapag hindi kayo sa langit napunta, sigurado sa kabila kayo. Wala nang iba sa impyerno. Kaya kung hindi kayo seryoso sa buhay niyo, at hindi kayo seryoso sa paghingi ng tawad sa Diyos, ang ibig sabihin ng pagiging seryoso ay magpapagong buhay na kayo. At kung patuloy kayo sa pagkakasala, niloloko niyo ang Diyos. At kailanman ay hindi pwedeng lukoy ng tao ang Diyos. Praise the Lord! Amen. Matandaan niyo, kailanman hindi kayo makapagtatago sa Diyos. At ang puso niyo, alam ng Diyos kung ano naman. Kaya dito, sa gawain ito, simple. Gusto mo magbago, babaguhin ka ng Diyos. Pero, samahan mo ang Diyos. Hindi pwedeng wala ka sa kalina ng Diyos. Lord, amen. Dito walang pilitan. Pinilit ka lang pumunta rito ngayon. Paglabas mo rito, ikaw na magdidesisyon sa buhay mo. Ganyan sa luwag. Kapag ang pinto papunta sa kapamakan ay maluwag. At marami ang doon gustong dumaan. Kaya kung hindi kayo makatiis sa kinauupuan nyo, pwede na kayo lumabas. Maluwag ang pinto. Doon sa mga nakakaunawa, ng kausap ay hindi tao. Doon sa mga nakakaunawa, ng narito yung banal na Espiritu. Pagkatandaan nyo, may anghel na nagbabantay sa inyo. The Lord, amen. At kung hindi nyo alam ang pupuntahan nyo bukas, kung hindi nyo alam ang mangyayari sa inyo bukas, huwag na kayo makipagtalo sa Diyos. Huwag na kayong mga tuwiran sa Diyos, pagkat wala kayong kalaban-laban sa Diyos. Nanahimik lang kayo, pagkat wala kayong dalang nang isilang kayo sa mundo. Kaya kung meron kang alam, nakuha mo yan sa eskwelahan, pasalamat ka na. Pero, ang tunay na karunungan, sa Diyos nagmumula yan. The Lord, amen. At ang tunay na marunong yung nakasusumpong sa buhay na Diyos. Pagkatapos niya marinig ang tinig ng Diyos, susunod siya sa nais ng Diyos. At ang nais ng Diyos, anak, magbago ka na habang may panahon pa. At ang panahon yun ay, ngayon! Ngayon na! Praise the Lord! Sapagkat maaaring bukas ay huli na. Kung paano ang
ang bukas ay hindi mo hawak. Ngayon, kaya kayo pinahingi ng tawad sa Diyos. Kung galing yan sa puso niyo, tinatanggap ng Diyos ang paghingi ng tawad niyo. At hindi lahat ay nag-usal ng paghingi ng tawad galing sa puso. Kapag walang may tataka sa Diyos, alam ng Diyos. Hindi lahat sa inyo ay humingi talaga ng tawad. Kung mayroong isang tao na alam ang bukas niya, yun yung taong pinakamatalino talaga. Subalit, walang pinagkalooban ng Diyos niya. Maliban doon sa mga karapat-dapat na pagpahayagan ng magaganap sa kinabukasan. Sa mga tumisang taong bukas ay ilang mamamatay siya, ang kayamanan niya sana ay pinagpasasaan niya. Nag-enjoy sana siya sa kayamanan niya. Pero hanggang dito lang sa lupa ang kayamanan niya. Sapagat ang kayamanan tunay ay dapat ipamahagi sa mga wala. Hindi dapat suluhin mo. Kung ikaw ay meron, hindi dapat ikaw lamang ang magpasarap sa meron. Kaya mag-isip kayo. Dito ay iniaaral dito ang pagbibigay sa wala. Ang pagbibigay kahit wala ka ay magbibigay ka pa rin. Kapag si Jesus ay nagbigay ng buhay niya para sa inyong lahat. Siyempre, ang tinig ay hindi mapaniwalaan. Sige, kayo na ang bahala. Sa maniwala kayo sa hindi, ito ay katotohanan. At buong katotohanan, darating at lilipas ang mga araw at mga buwan. Pero meron kayong pupuntahan at haharapin kayo sa tinig na ito na nagsasabi ngayon, anak, tinatawag na kita para bumalik sa akin. Para bumalik sa akin at huwag na akong muling iwan pa. Sapagkat mahal kita. Mahal na mahal. Sige nga, pakitingnan yung katabi. Tingnan yung katabi. Yan ay kapatid mo. Yung isang Diyos mo. At kung mahal mo ang katabi mo, sige nga, pakihawak ka sa kamay niya. Hawak sa kamay. Hawak sa kamay. Sapagkat ang tunay na magkapatid, kahit hindi kayo iisa ang pinanggalingang magulang, kapag kayo parehong ng pananampalataya, ay kayo'y tunay na magkapatid. The Lord, Amen. At ang kapatid ay minamahal. Ibinibigay sa kapatid ang makasasaya sa kapatid. Pero, hindi yung saya na ikapapahamak ng kanyang kaluluwa. Ang ibibigay mo sa kapatid mo ay ang ikasisaya niya at magdadala sa kanya sa buhay na mawalan. The Lord, Kaya mga anak, magtyaga kayo na ang kapatid na matigas ang ulo ay maunawaan niya na mahal mo siya. Kahit matigas ang ulo niya, nandiyan ka pa rin para alalayan siya. Alam niyo ba ang ulan kung saan galing? Ha? Ano ba ang alam kasayan? Ang ulan ay galing saan? Sa iba't ibang klase ng tubig sa lupa? Sa inisip-sip ng araw? Evaporation. Pero hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng ulan. Hanap paminsan-minsan, maligo ka sa ulan. Kapagkat ang ulan ay nagbibigay din ng kalakasan ng katawan. Amen. Amen. Kaya maraming tao nagkakit sa ulan. At ang sabi, pag maulanan ay magkakasakit. Pero subhanallah, magbasa sa ulan na masaya ang kalooban. At pagkatapos yung maligo sa ulan, tiyak na
masaya at maganda ang inyong pakiramdam. Praise the Lord. Amen. Lahat ng bagay galing sa Diyos ay mabuti. Kaya huwag niyo sasabihin na kapag nabasa ka ng ulan ay magkakasakit ka. Pero kung may sakit ka na, huwag kang maliligo sa ulan. Sapagkat ang lakas galing sa ulan ay kalaban ng sakit dala ng iyong katawan. Maliwanag? Kung hindi niyo yan nakukuha sa eskwelahan, dito ay sinasabi ko ng buong katotohanan na ang ulan ay pampalakas ng katawan. Kaya kung kayo aabutan ng ulan, masaya ninyong salubungin ang ulan. Kung aabutan kayo ng ulan ang wala kayong dalang masisilungan, gagaya ng payong o ano pa man, para hindi kayo mabasa ng ulan. Kapag minsan nasubukan ng lingkod na magtawag na ang ulan ay basa at bumabasa sa kanyang katawan, subalit hindi siya dinadapuan ng kahit anong klaseng karamdaman. Kapag masigla siya nagpupuri sa Diyos, habang magdamag na bumubulot ang ulan, ang lingkod basa buong katawan. Ngayon ang lingkod nandito sa inyong harapan, masigla dala ang Diyos. Praise the Lord. Ang tunay na kaalaman at karunungan ay sa Diyos nagmumula. Kaya huwag niyong hadlangan ang karunungan ng Diyos na mapa sa inyo. At paano mapapa sa inyo ang karunungan ng Diyos? Makinig kayo sa sinasabi ng Diyos. Yan ang ginawa ng lingkod. Nakinig siya sa Diyos. Kaya pinagkalooban siya ng karunungan higit kaysa iba. Mga anak, pagod na ba kayo? Ang Diyos kailanman ay hindi napapagod. At kung hindi niyo pa alam ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya wag kayong reklamo na reklamo. Habang itinutuwid kayo ng Diyos, pagtiisan ninyo. Kapag sinasabi ng Diyos, anak, ayaw ko ng ginagawa mo, nangungupit ka ng pera ng iba. Nagnanakaw ka sa wallet ng iba. Ayaw ko yun. Makinig ka kung ikaw ay isa dyan. Kung ikaw ay yan ang taong sinasabi ng Diyos, makinig ka. Sa Diyos ka huwag kang magnakaw ng gamit o pag-aari ng iba. Ito na yung panahon para kayo ay bumalik sa piling ng Diyos. Iwan na ang maling gawain. Magpatuwid kayo sa Diyos. Ang mga baluktot yung gawa, iwan niyo. Kapag wala kayong mapupuntuhan maganda. At kapag hindi kayo nagbago at nasanay kayo sa kasalanan yan, kapag kayo namatay, wala kayong mapupuntahang buhay na walang hanggan, kundi kamatayang walang katapusan. Mamamatay ka sa impyerno, subalit hindi mawawala ang katawan mo. Nandun ka, habang may langit ay may impyerno, at tinutubo ka ng apoy na hindi ka naman mamatay-matay, kasama ang apoy na hindi mamatay-matay. Subalit mararamdaman mo ang hapdi, ang sakit ng napapasok ng apoy, na nakababad ka sa lawang apoy, kasama ang mga uod na hindi namamatay, na labas-pasok sa lahat ng butas ng iyong katawan. Yun ang masusumpungan mo sa impyerno kapag hindi ka nagbago at hindi nagtawag sa Diyos at nagpasama na sa Diyos. Ngayon pa lamang ay sinasabi sa inyo ng Diyos, anak, sasamahan kita. Payag ka ba? Ano ang sagot mo? Anak, sasamahan kita. Payag ka ba? At may isa pang tanong ng Diyos, anak, naglalakbay ako, sasama ka ba sa paglalakbay ko? Kulang pa ang mga aralin para kayo ay matuloy. Kulang pa. Kulang ang isang araw na ito. At hindi kayo matutuloy kung ngayon lang kayo pumunta. Pagkat alam ko kung ano ang mga dinadaanan ng mga paangyan. Sa pansamantala, iiwan ko muna kayo.
Kayo na ang bahala mag-isip kung totoo ba o hindi ang tinig na ito. Simple lang. Anak, kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Naniniwala ka ba? Anong sagot niya? Praise the Lord. Amen.